City Mayor Baste Duterte sa ideya na tumakbo siyang senador sa 2025. Kasunod yan ang sinabi ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte na kakandidato sa Senado si Baste. Pati na rin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte. Nauna ng kinontra ni dating Pangulong Duterte ang sinabi ni VP Sara. At nito lang Miyerkules, sinabi rin ni Mayor Baste na wala siyang interes o ambisyon na magsenador. Pero sa isang panayam ngayong gabi, nagbago ang kanyang tono. Yun ang maganda sa lahat. Ito ang istorya niyan ha. Doon sa mga hindi nakakasubaybay. Nag-declare po si VP Sara na tatakbong 3 Duterte, si Mayor Baste, Congressman Pulong at si dating Pangulo si PRRD, si Tatay Digong, na tatakbo bilang senador. Tapos maraming napraning dyan. Naging balita yan. Ang dami na ng mga tumira ng pulburon yan, sigurado. Oh. Ang daming usap-usapin. Usapin to sa mga pula, sa dilaw, sa mga DDS. Naging umikot yan. Tapos, biglang binawi ni PRRD. Huwag daw maniwala kay VP Sara. Wala na siyang pangarap tumakbo. Lalong napraning to mga ito. May mga nagalit. Ano ba kayo? Pinaglalaruan nyo kami. O, di ba? Lalong nataranta yung mga animal na mga abusado kasi alam nila pag nakabalik ang mga Duterte sa posisyon, yung kanilang pagnanakaw, yung kanilang pag-aabuso, balilintikan sila. Dati kasi nauto eh. Oo. Nauto lang nila na yung pala traidor yung mga yan. Pagka nakabalik yan sa posisyon, nyari. Tapos si Mayor Baste, sabi niya, wala siyang interest pumasok din sa Senado. So contradicting na yung sinasabi ng pamilya. Tapos ngayon biglang iba yung sasabihin ni Mayor Baste. Ayun. Ha? Ang dami na namang natataranta niyan. Oh, ang dami na namang manggagalaiti. Yung mga bubula na naman ng mga bibig ng mga yan. Ano ba kayo? Niloloko nyo kami. Alam nyo kung bakit? Ito, payo ko lang sa inyo, ha? Yung mga sinasabing masama, yung mga komentaryo ni BP Sara, yung sinasabi yung mga masama, na bakit ganito mga Duterte, kung ano-ano sinasabi, paiba-iba, ganyan-ganyan. Alam mo kung bakit kayo napapraning? Bakit bumubula ang bibig ninyo? Para kayong mga ex, ayan na naman, nasa ex, para kayong mga ex na hindi makamove on. Para kayong mga ex na lagi kayong nag-check kung anong ginagawa ng ex ninyo. Ang dapat nyong gawin, mag-focus ka doon sa future mo. Ba't ka nagtingin ng tingin sa ex mo? Mag-move on ka, animal? Di ba? May future ka eh. Ba't hindi ka na lang mag-move on? Ganyan po ginagawa nila dito. Imbis na magtrabaho kayo kasi nakafocus kayo sa Duterte. Ayan, napapraning lalo kayo. Diba? Instead na pinapalakas nyo yung senatorial candidates ninyo, imbis na pinapalakas ninyo yung ekonomiya, imbis na pinapalakas ninyo yung inyong grupo, focus kayo ng focus sa Duterte. Tapos nagagalit kayo sa mga sinasabi nila. Kung kayo nakapokus sa inyo, di malakasan na kayo. Halimbawa, yung dilaw. Kulelat kayo di ba? May papasok ba sa inyo sa senator? Baka walang manalo dyan. Kung may manalo man sa dilaw, 1 o 2. Bakit? Tingin kayo ng tingin sa Duterte. Diba? Kaya doon, sa halimbawa ko, doon pagka-ex nyo na, wag nyo nang bibisitahin yung Facebook. Wag nyo na pupuntahan yung YouTube. Pag sinabi mong nag-move on ka na, mag-move on ka nang talaga. Puro ka dak-dak, move on. Hindi ka naman maka-move on, animal. Elizabeth Gas, shout out. Maraming salamat po. Lagi niyong sinasabi, wag tayong mamulitika. Maaga pa ang eleksyon. Maaga pa para sa politika, magtrabaho na lang tayo. Tanga. Puro lagi niyo sinasabi yan, hindi naman kayo nagtatrabaho. Lagi kayo nakabantay sa mga ginagawa ng Duterte. Tama po ba o tamang-tama? Sabi dito ni Melissa, kahit lahat pa sila tumakbo, di rin mananalo. Wala nang maniniwala sa pro-China. Walang may gusto
sa Philippine Province of China. O, kita mo? Yan. Yan po ang ginagawa ng bangag administrasyon. Ano? Dahil may kakulangan sila sa kanilang panunungkulan. Wala silang nagagawang proyekto. Wala silang infrastructure. Wala silang magawa sa pagtaas ng presyo ng bigas. Wala silang magawa sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Wala silang maibigay na trabaho. Wala silang magawa dahil pinapasok nila ang EDCA at utu-utu na lang sa Amerika. Anong gagawin nila? Yung naratibo, yung optics na ang Duterte ay China. Naiintindihan nyo? Ganyan po kagago yung mga yan. Ganyan po. Instead na yung kanilang trabaho, ang ginagawa, ang nakafocus sila sa paninira sa Duterte. Exactly. Same. Yan po yung pinag-uusapan natin na meron naman biglang nagkomentaryo na pro-China. Yun po ang totoo niyan. Ganyan po inuuto ng bangag administrasyon ang mga Pilipinong utu-uto. Ay, hayaan nyo ng mataas ang bigas. Basta ang Duterte pro-China. Yun po. Yun po ang optics na gusto nilang lumabas. Yun ang gusto nilang kwento na lumabas. Para hindi mapuna. Di bali ng mataas ang gasolina, wala kang trabaho, animal. Basta ang Duterte pro-China. Di ba? Wala na silang nagagawa sa bansang ito kung hindi idikit at sirain ang Duterte, Davao at KOJC. Tama po ba? Ganyan po ang kwentong gusto nilang ginagawa. Tingnan ninyo, yung hinuli na taga KOJC, hindi nila nilabas. Itinanggi pa. Buti may video kaya napilitang silang ilabas. Kung hindi, kidnapping po kalalabasan nun. Dinukot yun. Posibleng kung anong mangyari doon. Itinanggi eh. Kung walang video, dali na. Yan po ang focus nila. Siraan lang ang KOJC. Same thing ng ginagawa nila sa China. Siraan lang ang China. Pero ang tanong, may nagagawa ba sila? Wala. Ang nakakainis dito, yung mga kababayan nating nagpapauto. Nauuto talaga nila tong mga to eh. Tong ibang Pilipino. Isipin mo, tatanggapin mo na lang na mataas ang presyo ng bigas? Dahil pro-China ang Duterte? Ganun. Ganun kagago tong mga to. Hindi pa raw sarado ang pinto niya sa posibilidad na sumabak sa Senate race o hindi kaya itatakbo raw siyang Vice Mayor ng Davao City. Sabi niya, sinabi kasi ng aking kapatid na si BP Sara tatakbo daw ako bilang senador. Katuingon po ni Vice President na sa totoo lang, ini-entertain ko rin itong idea ng kapatid ko na 3 kaming tatakbo. Nako, Mayor Baste, meron na namang naiihi sa pantalon. Meron na namang wala ba akong pulburon dito? Marami na namang magpupulburon. Kasi kino-confirm na. Pero pasensya na, Mayor Baste, kung ako ay may kakayanan, pipilitin talaga kita. Ipopromote kita ng ipopromote dito sa channel kahit ayaw mo. Kailangan natin ng senador. Yung kamera, ano na yun? Hindi na ata kamera yun eh. Kampon ata ni Tamba yung kamera eh. Kailangan natin ng numero sa maawa ka, Mayor Baste. Bata ka pa eh. Yakang-yaka mo yan, Mayor Baste. Oo.
May tulungan mong Pilipino. Kasi nung huli naming na-interview, ang sabi niya sa amin, kasi dito lang ako sa Davao, dito pamilya ko, gusto kong tulungan ang Davao. Huwag mo nang tulungan ang Davao, maganda na yung Davao, pambira naman, Mayor Basti. Oo, hayaan mo na yung Davao. Hayaan mo na. Hindi alam mo, maganda na ang Davao, ginugulo lang nitong bangag eh. Hayaan mo na sila. Ngayon, pag ang Maynila, pag ang Laguna, pag ang Caloocan, pag ang ibang syudad, Mandaluyong, ang Cavite, katulad na ng Davao, saka mo na iwan. Magsenador ka muna, kailangan natin kasi ang gulo-gulo na ng bansang Pilipinas, Mayor Duterte, Mayor Basti. Mag-isip-isip po kayo. Apakalakas nito. Tinuon lagi na entertain ba gid pud na ako na idea na. Masarap-sarap sa tenga niyan, Mayor Basti. Tara na, Banateros, punta na tayo ng Davao. Doon na tayo mag-SMNI. Oy, wag niyo pong kakalimutan ha. O, yung programa ng Banateros sa SMNI, everyday po yan. 8 p.m. Monday to Thursday. Commercial muna. At wag niyo rin pong kakalimutan sa mga manunood ng replay, kayo pong mga nanonood dito, baka hindi pa po kayo nakasubscribe kay Coach Oli. Subscribe po ha. Subscribe. O tara na, Banateros, punta na tayong Davao. Ha? Nako, convince na natin si Mayor Basti, mag-rally tayo sa harap ng bahay niya, tayong 5. Hindi, pilitin, kailangan natin. Silang 3. Nako, magandang laban ito. Dami na naman magsusumbong sa asawa. Ay, bad shot ka, Mayor Basti. It's a possibility. Tutulo may managan. Oo. Meron bang posibilidad na ikaw ay tumakbo? Kasiya, ang sagot niya kasiyahan lang kung anong maging reaction nila dito. Kalingawan lang. Tanaw na to sa ilang bation. Hindi niya diniretso. Sa madaling Mula sa salita, posibilidad. ang sinabi lang niya, kasayahan lang. Manggagalaiti na naman diyang sa sagot ni Mayor Basti kasi manghuhula na naman sila eh, di ba? O sabi niya, bukas ang isipan niya. Tapos sasabihin niya kasiyahan. Tapos sinabi ni BP Sara, tatakbo sila. Tapos sinabi ni PRRD, hindi raw totoo, wag maniwala kay BP Sara. Lagot na. Tinamaan ng lintik. Ang mga adiktos. Yari.